God for... Pero lang. Ah... go, gold digger, go. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon yung... it's been a month. Oh. Pero, nung, nung kami nagpunta ng isla, sa Isla Verde, yung na-witness ko yung labor nila Pastor Joseph, kung paano ito kahirap, kung paano ito ka yung napakalawak po ng gawain doon. Tapos nung ako ay nandun na, doon ako naggawa na rin ng realization na ang kailangan talaga sa isang gawain ay puso. Kaya bago kami pinapunta doon ay in-instruct agad kami magdala ng ganito at higit sa lahat, pusong handang maglingkod. Kasi po sa isla po, kung inyong pupuntahan doon, hirap ng tubig, tapos ay ang lalayo ng bahay, tapos may mga mission house, kailangan mo pang akyatin, kailangan mo may buhat-buhat ka. Kaya hindi po madali talaga eh. Pero ang biyaya na lamang doon, nung una po, niyayag ko si Jandre, tana umuwi. Uwing-uwi na agad ako kasi hindi nga madali. Pero as day goes by, ay unti-unti ko na-realize na yung napakapalad ng Isla Verde at si Pastor Joseph ang pinadala doon at ang kanya family. At napakapalad naman ng Isla Verde at yung Panelo family ang ibinigay ng Panginoon. Kaya nung time na yun talaga ako'y nahiya sa akin sarili. Sabi ko, nag-chat nga ako sa Children's Department, ako'y babawi sa Panginoon at nakakahiya. Kasi nakita ko kung gaano kasipag sa Pastor Joseph, walang pahinga. Walang pahinga. Compare dito sa atin, mahirap din naman, kaya lang nakakapagpahinga pa ako. Doon talagang sinabi na rin Sir Joseph, hindi ka makakapagpahinga dito. Hindi po madali talaga yung mission. Kaya doon ako dinurog ng Panginoon, kung gusto mong magpastor talaga, kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, take up your cross. Yung palang ibig sabihin nun. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Hindi nga madali pala yung ganung bagay. Kaya ako'y nagpapasalamat na lang at ako'y pinayagan ng pastor at na-request nila Sir Joseph na pumunta doon ng Isla Verde. Matagal ko nang gusto ipagpasalamat yun. Hindi lang ako magkaroon ng time kasi ang daming program sa hapon. Yung time talaga nun, ako'y naluha na nun, Panginoon, salamat at pinakita mo sa akin ang ganitong bagay. Kaya kung inyong pagpunta din, ako'y masaya na tahimik. Kasi naiipon sa akin, naglalaro sa akin isip at sa akin puso, ba't ka nga ba full time? Ba't nga ba ako full time? Ayun na yung pinagpapasalamat ko at ayun naman ay nalinaw sa akin, bakit nga ba ako full time? Bakit ako? So, bakit ako full time? Yung pala ang gustong gawin sa akin ng Panginoon. Deny pa ako ng deny, pero yun din pala ang papatakan sa ganoong bagay. Loobin nawa ng Panginoon at bigyan pa sana ako ng puso sa ganung bagay. At sa camp, first time ko pong sumama sa camp, akala ko'y boring dahil iniiwasan ko talagang sumama sa mga camp kasi mga invitation, ganyan-ganyan. Nung ako'y nakasama, the first day pa lang ako'y nagpaalam na agad kay Pastor bago umalis. Pastor, pwede ka pa hindi sumama? Tapos, Pastor, pag nag-preaching ko po kayo, pwede ko sumabay pabalik. Kasi ayoko talaga sa camp, ang daming tao. Tapos maingay, ang idea ko po ng camp ay tahimik lang, nakikinig lang, tapos pahinga. Tapos gising, mag-aaral, tapos tahimik lang, tapos pahinga uli. Ganun lang po. Hindi ko akalain na sa camp pala ay ganun, masaya pala sa camp. Kaya, kaya nung ako ay nag-camp, sumama sa camp, nagulat lang din sa akin sarili, ang ingay ko pala. Ang ingay ko. Tapos tapos yung gabi-gabi pag ay nasa kabina, nahihiya, nag-cheer ako sa iba, tapos nag-cheer ako ng yung bigay todo. Ako nahihiya, nagawa ko yun, hindi naman ako ganito Tapos basta ako nagulat sa akin sarili. Ba't itong mga hindi ko nagagawa, nagagawa ko sa camp? Para akong kitikiti doon sa camp. Kitikiting nagwa-wild, para akong ganon. Basta yung inaasahan ko ay hindi ibinigay sa akin ng Panginoon at yung binigay sa akin ng Panginoon ay mas masaya pala. At doon ko na-realize na mali pala ako kasi mas enjoy ko yung solemn. Maganda rin palang makihalubilo sa crowd.
At kailangan ko din pala yung mapag-aralan at ma-overcome kasi isang araw kaya harap sa madaming tao ay paano nga kung ang puso ko ay ganun, mahiyain, matatakotin. Kaya mapalad po ako. Kung masaya kayo at second time nyo, mas masaya ako. Kasi first time ko at may mga nasagot sa aking katanungan, bakit nga ba may cam? Ano kang maganda diyan? Ba't ako yung sasama pa? Yun pala ay basta masaya. Sa susunod uli, sana makasama uli. Ako ay nakapag-promise eh. Sabi ko sa mga kasama ko sa Gold Digger team, may binigay sa aking bracelet. Hayaan mo, next camp, Lord willing na makasama ko, ibabalik ko to sa'yo. Ba, gusto ko rin sumama. Di para may reason ako, sasama po sa camp, bakit? Ibabalik ko yung pinagkatiwala sa aking bracelet. Ayun o. Di, sa madaling sabi ho, sa nakaraang linggo, sa pula pagputang isla hanggang sa camp, ako po ay pinasaya ng Panginoon, ni-revive ng Panginoon, at ngayon ako'y nandito para sabihin sa inyo na masarap maglingkod sa Panginoon kahit mahirap. Lalo sa mga preaching, sa camp, ang daming magagandang aral, hindi ko talaga, kahit ako'y naantok na, talagang laban kahit paggabi. Bakit magaganda kasi yung lesson? Pinapermahan ko nga kay Pastor Cesar, tsaka kay Sir Angel yung preachings na aking note, tapos naglagay ako ng highlight, ng konting insight. Pastor, iko-commit ko po ito. Tapos Sir Angel, iko-commit ko po ito. Salamat po sa mensahe. Na-bless ako eh. Kaya kung may pagkakataon talaga na makakasama kayo sa camp, grab the opportunity. Yun yung pagkukulang ko. At yun yung mga na-miss ko nung ako'y kabataan. Ako ini-invite nila Mark. Nag-invite din ako, di ba? Pero hindi man ako nasama. Kaya sana pala kung pwede balik yung oras, sana ako'y sumama na talaga. Salamat sa Panginoon at pinarana sa akin yung mga ganong bagay. And that's all. Thank you.